Makilala sana nung bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment kung gawin niya yon, ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa Bahay Pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Senator Robin, okay pa ba? Opo. Kasi parang isa pong katuwaan sa akin ng kayo po ay magtanong. Opo. Iniisip ko kasi baka masakit na yung paa mo. Hindi po. Iniintindi ko rin yun, baka kasi bata ka pa eh. Nag-i-enjoy po ako. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmyenda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines. Hindi pare-pareho. Sa makatwid yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya. Kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Kaya tutulong po yung social worker. Doon.
Hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, o sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa. So tinandun eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po na sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun eh. Recidivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po nung example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa na eh. 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinatnan niya at ang epekto sa lipunan, alam na alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin? Mr. President, Your Honor. Opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may Boys Town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito
na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment kung gawin niya yon, ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kompleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun ang inyong tinutukoy, Opo Mr. President? Yun po yung alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya yung accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat alam niyo, ito lang po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Opo. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga
reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka, ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon. Ano po ba yung panahon ninyo? No? Talaga pong maloko po tayo, patron. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo. Ay, magkaedad lang naman po. Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography. Pag nabasa po nila yon, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po yung nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po yung anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, wag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya, habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, wag niyong galawin. Hanggang naayang ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardya, ka rito. Marirealize mo, boss. Marirealize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, naiintindihan ko po ang mga anmiyenda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, Opo. maaaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Win Gatchalian. Move that he be recognized. Senator Win Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. President. At, alam ko ho, halos 2 oras ho sumasagot si Senator Robin ng mga sagot. Pero napakaganda po itong paksa na ito dahil katulad niya, pag umuwi po ako sa Valenzuela, yan din po ang naririnig ko sa aking mga constituents, lalo na sa mga punong barangays natin, na nagrereklamo sila na yung mga bata na gumagawa ng krimen ay hindi parang napaka light o hindi masyadong mabigat yung pagbibigay po ng parusa sa kanila. Pero mga kasama, bago po ako magpatuloy, gusto ko rin pong makiramay doon sa mga biktima ng karumal-dumal na krimen. At ako ay nakikisa kay Senator Robin sa kanyang damdamin dito sa mga pamilyang naapektuhan nitong mga karumal-dumal na krimen. At yun na nga, nasabi ko ho na naririnig ko rin po ito sa ating mga punong barangay, naririnig rin ho natin sa constituents ho natin. Pero mga kasama, tama po si Senator Kiko na napag-usapan ho ito namin
ng mga unang panahon, ay hindi ko na matandaan kung kailan yun, no? May mga unang panahon. Dahil nung inimplementa po itong batas na ito noong 2006, mayor pa ho ako at that time. No? At isa po sa mga local government units na kaagad rumisponde dito sa batas ay ang Valenzuela. No? At nagtayo ho kami ng sarili ho naming bahay pag-asa. At gusto ko lang po ipamahagi at i-share sa ating mga kasamahan dito yung aming karanasan tungkol dito sa bahay pag-asa. Dahil nakita ko rin po nakita ko yung pagkakaiba nung bago ho ipinatupad itong batas na ito at yung pagpapatupad ng batas. Nakita ko rin po yung mga instances kung saan yung bata ay kasama ng mga matatandang nakakulong. Nakita ko ho yun with my own eyes. At minsan ang krimen ay simpleng pagnakaw o simpleng pickpocket, pero nasasama ho sila, nakakulong doon sa mga matatanda. At ang initial reaction ko ho, mali ho nga yung ginawa niya, pero tingin ko itong batang to ay hindi ho titinuto kung kinulong ho natin kasama yung mga hardened criminals. Yung talagang mga criminal ho na gumagawa ng hindi magaganda. Kaya nung ipinatupad po itong juvenile justice law, isa ho sa mga naglagay ho kami ng pondo itong bahay pag-asa. At hindi ho madali. Totoo ho yan. Aminin ko ho. Ito na pag-usapan namin ni Senator Kiko. Napakalaking trabaho. Mas mabilis pa nga ho gumawa ng eskwelahan ng building o ng kalye. Mas mahirap po i-reforma ang isang bata. Talagang kailangan mo ng maraming oras, maraming pasensya, at maraming pag-uunawa. Dahil napakahirap po i-reforma ang isang tao. Bata man o matanda, napakahirap po. Pero nakita rin ho namin na kung tama po ang gagawin at maganda po, maglalagay ho tayo ng tamang pondo, kukuha tayo ng tamang tao na gagawa, maganda po ang ikalalabas nitong programa na ito, yung mga intervention programs sa ilalim po ng batas. Doon po sa aming statistika na nakita, yung masasabi naming successful na na-reintegrate sa ating community. At iba pa nga, dahil nasa bahay pag-asa ho sila, nagbibigay ho kami ng alternative learning system. Yung iba ay dinadala ho namin sa pag-aaral kung hindi naman po mabigat yung krimen. At nakakapagtapos sila sa loob po ng bahay pag-asa. Kaya yung aming success rate at that time is around 75% to 80%. No, successfully reintegrated. Pero aminin ko, hindi ho madali yan. Uulitin ko ho. Kailangan ho ng investment, kailangan ho kumuha ng tamang tao, kailangan ho kumuha ng mga empleyado na may puso po sa pagbibigay po ng reforma or intervention. Hindi lang yung 9-to-5 job to eh. No, in fact, ang maganda ho dito sa aming bahay pag-asa, katabi pa ho to ng simbahan ng aking ina. No, pastora ho kasi yung aking ina eh. Nagkataon lang hindi ho namin sinadya, nagkataon lang. Kaya every now and then, yung simbahan ho, nagkakaroon ho rin ng counseling, nagkakaroon po ng spiritual rejuvenation. So hindi lang po pag-aaral, kung hindi yung pagbabago nagkagaling po sa puso at sa spiritual na pagbabago. So yun yung nakita ho namin na talagang matrabaho. So mga kasama, ang aking tanong ho sa ating kasama ay ilan na ba ang bahay pag-asa sa buong Pilipinas? Meron na ba ho tayong ganun na computation? Dahil nakita ko ho na mahalagang sangkap yung bahay pag-asa eh. No? Yan ay isa sa mga nakita ko sa batas, binabasa ko ulit, isa sa mga importanteng provision, no? Yung pagpapatayo ng bahay pag-asa. Meron na ba ho tayong research kung ilan po ang bahay pag-asa na itayo? Una po, maraming salamat po sa inyo pong mga mungkahi. Alam nyo, magandang paalala din yan sa mga local official na magkaroon pa tayo sana ng maraming bahay pag-asa. Pero sa akin pong karanasan, regional lang po ito eh. Regional. O yun po, kasi katulad nung nangyari po sa Camarines Norte, nandun sa region. Pero ang batas po, nakasaad doon is provincial at highly urbanized city. So dapat meron ho silang at least mga 105, no? 105
meron na ba ho tayong bilang? Wala po akong eksaktong bilang ng Bahay Pag-asa. Ito pala yung dating former yun pala. DSWD Ayun, opo. secretary ho natin. I'm sure alam ho ni former Secretary Erwin. No, sabi 11. niya 10, 11 no? 11 na Bahay Pag-asa. Opo. Yes, yung information, with the permission of the two gentlemen, given to us by the Juvenile Justice Welfare Council, merong 117 Bahay Pag-asa. So, yung 11 palagay ko regional, tapos yung provincial and municipal and urbanized cities is 170. Yeah. Baka tingin ko, yan din po ang dapat isa nating tignan dahil for example, kung probinsya, kagaya ng Camarines Norte, napakalaki ang Camarines Norte. So kung isa per province, ilalagay lang ho yan sa DAET, I would assume, kung meron man sa DAET. Pero ang sakop niya, napakalaking land area. Tingin ko sa pagre-review nitong batas natin, titignan din ho natin kung sapat ba yung one province, one highly urbanized city dahil based on my personal experience, so personal ho naming karanasan, importante itong Bahay Pag-asa. At ito yung intervention program na hindi ho talaga pwedeng, lalo na pagkarumal-dumal na krimen, hindi ho talaga pwedeng ipakawala eh. Dinadala ho siya sa Bahay Pag-asa, meron ho doong psychologist, may social worker, at pwede rin po mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Opo, napakaganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing mungkahi, iba ang pagkarumal-dumal na krimen po kasi, Senator Win, hindi talaga ako payag na dyan lang sa Bahay Pag-asa. Nakita ko yung Bahay Pag-asa doon sa Bicol na pambihira. Ito ba yun? Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh. Ang alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito sa heinous crimes. Po yun. Opo, hindi po doon sa mga regular na petty, okay lang po ako doon sa kanila, sa Bahay Pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa Bahay Pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana tayo ay lawakin pa natin yung Bahay Pag-asa, okay, maganda, para doon sa mga krimen na sabi nila 6 years down, okay. Wala akong dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo dun lang po. Sana meron munang realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention.